bayan. Habang lumalabas ang mga pangalan sa kontrobersya ng mga kontraktor, biglang nagkagulo at nagpalit agad ng leader sa Senado. Una, lumabas ang pangalan ni Alan Quirante ng QM Builders. Sa mga kasal ng kanyang mga anak, ninong mismo sina Senator Raffy Tulfo, Senator Mark Villar at dating Senador Bong Revilla. Ibig sabihin, kumpare nila si Quirante. Kaya pala itong si Mark Villar nag-vote in favor of Soto for Senate President. Pangalawa, sa second hearing ng Blue Ribbon Committee on September 1, 2025, halos sumabog sa galit si Tulfo kay Marcoleta, ang chairman ng investigasyon noon. At pangatlo, ilang araw lang ang lumipas, pinalitan si Marcoleta ni Ping Lacson. Sunod pa nito, nagbago rin ang Senate President. Si Escudero out, Tito Soto in. Kung i-connect natin ang mga dots, malinaw. Habang unti-unting sumisingaw ang baho, mas mabilis ding nagpapalit-palit ng mga leader sa Senado. Para bang minamadaling takpan ng apoy bago tuluyang magliyab. Naku po mga kababayan, nagkapistuhan na. 85, 80, 85, no, 90, 95. Ba't si Mimi? Ulat ka. Marami po akong sasabihin ngayong linggo. Makokontent ako. Hindi, huwag kang mag-alala. Akong bahala sa'yo, hindi ka makokontent. Basta, bawiin mo yung sinabi mo na dawit ako, ha? Bahala sa'yo. Sige po ako. Pwede po bang pag yun na ako ibalik sa Senate? Your Honor. Kasi may mga involved pong senador dito. At hindi ko po alam ang magiging kapalaran ko pag binalik niyo ako doon. Bunsod ng apelang ito sa PNP Custodial Center muna dinitin ng Kamara si dating Bulacan District Engineer na si Bryce Hernandez. Pero inalmahan ito ng mga miyembro ng bagong minorya, kabilang si dating Blue Ribbon Committee Chairman Rodante Marcoleta. Dapat daw ibalik sa kustodiya ng Senado si Hernandez. We are not supposed to change the rule. I move, Mr. President, that he be back immediately to the custody of the Senate, not only because this is the condition that you gave them, but more importantly, in order to erase the perception that if he is here in the Senate, he is not safe. I will... Exactly mga guys, no? As if hindi safe itong witness kung dyan sa Senado. Ito na nga sinasabi natin ng utak ni One Bull University, itong si Soto mga guys. Bakit? Kasalanan niya ito. Ha? Tila baga si Romualdez na ang nasusunod, di ba? Grabe ka, bobo. Sa Bisaya, ang gani ng hugo gani? Hugo? Oo, ayo. Pero sa kuan, sa Bisaya lang, sa hugo. Oplok. Di ba? Eto, isipin nyo mga guys ang pangyayari. Corner na. Tila baga yung witness na itong hinayupak na pinakulong na dahil sa pagkasinungaling, nilipat doon sa Kongreso at pinagbigyan pa ang request niya. So siya ang nasusunod ngayon. Grabe ka buang ni One Bull University. Si Soto. The idea that if he returns in the Senate, manganganib ang buhay niya. It is as if that we're giving credence to his statement, which I believe is not true. Pero sabi ni Soto, hindi naman nawala sa kustodiya ng Senado si Hernandez. Napagkasundoan nila ng Kamara na doon ito sa Camp Crame dalhin at ang Senate Security ang magbabantay. Speaker Martin Romualdez called me. Ayan. I asked the Ayan nga. Speaker what he plans because we cannot allow that. I said he is under our custody and therefore he is in contempt in the Senate. Pag iniwan namin sa inyo, sabi ko, ibig sabihin niya para namin pinawalan. What I did was I asked the Sergeant at Arms to bring Mr. Hernandez to the PNP Custodial Center and that is where he is now. Yun na nga ang problema. Napagbigyan mo pa rin si Tambaluslos na huwag dalhin balik dyan
sa Senado. O, di ba? Ano bang ibig sabihin mo? Si Tambaluslos ang amo mo ngayon? Ikaw, One Ball University? Nabuang na ni mga guys, no? Tuon lang, dahil lang na tumawag si Romualdez at sinabing may plano, ganito ang plano. Tinanong pa niya, Romualdez, ano ang plano mo? Gunggong talaga. Bakit ka ikaw pa magtanong ngayon kung anong plano ni Romualdez? At itong si Lacson, yung witness ninyo na kinontempt nila, hindi mo nga mapakuha, mapabalik. Di ba? Wala talaga itong mga One Ball, mga guys. Puro lang to under the command ni Bangag. Alam naman natin. Still under the care of the OSA. Pakiramdam ng mga taga-minorya, tila ang Kamara na raw ang nasusunod sa usapin. Ayan na. Dahil dito nagsuspindi ng sesyon dahil sa mainit na palitan ng opinyon. Yan na. Ngunit kahit sa pagbabalik ng sesyon, nagpatuloy ang debate. Ilang beses pang nasuspindi ang sesyon dahil sa tensyon. Klaro. Sa huli, nagmosyon si Senator Estrada na ilipat na si Hernandez sa Pasay City Jail na agad namang sinang-ayunan ni Majority Leader Senator Min Zubiri. Unang tumutol kaya nagdesisyon si Senate President Pasay Tito City Soto Jail na agad nang ilipat ng OSAA si Engineer Bryce Hernandez sa Pasay City Jail. Matapos Wala talaga itong si One Ball. Senate Blue Ribbon Committee kay Senator Panfilo Lacson, ipinag-utos niya ang internal cleansing ng komite. At ang malupit pa dito, Lacson, itong sinasabi mong mga BGC boys. Dalawa ngayon, doon ngayon sa Kongreso, at ang isa, binibigyan pa ng proteksyon. Diba? Ito yung mga tinatarget mo, sinasabi mong dapat makulong. Ang dami mo ng ebidensya. Pero anong nangyari ngayon? Tila baga protected ng Kongreso. Hindi nyo ba alam yan? Panoorin nyo yan sa news. Itong si PJ o JP ba yata? Diba? Dalawa sila. Ito si Bryce din. Ito si Bryce, pinagbigyan ang request ni Bryce na ayaw lang ibalik doon sa Senado. At ito namang isa si JP o PJ. Binigyan ng proteksyon dahil nanganganib daw ang buhay niya. Ang buong pamilya na protektado. Nako. Lacson. Ano ang maasahan namin sa inyo? Sa Blue Ruby Committee na yan. Diba? Yan ang abangan natin. No? Tayo ay for anti-corruption, Lacson. Pag mayroon tama, papalakpakan ka naman pupuriin ka naman. Pero itong mga galaw na hindi ka mga nakatungtong dyan, tingnan natin kung anong mangyayari sa unang hearing mo dyan sa Blue Ribbon Committee. Alright, hanggang dito lang tayo mga guys. Yun ang mga abangan natin dito sa mga bagong leaders na pinili ni Bangag. Congressman, kanina pong nag-hearing sila, nakausap yung abogado ng Diskaya. Kailangan, meron kayong matukoy na senador sapagkat makokontempt kayo. Nasa akin po yung text message, Mr. President. Sa mga tweet, gusto lang nilang magpangalan. Hindi po mabuti yun. Kailangan po, sa tulong na rin po ni Senator Lacson, total naumpisan na yung mga contractors, naumpisan na itong mga kawani at opisyalis ng DPWH na talagang kandidato na po talaga sa impyerno. Matukoy po talaga kung sino-sino po yung palaging kausap ni Yusek Cabral na sila po yung sindikato dito. Para po yung walang kasalanan ay huwag pong madamay.